Ang sigaw ni Isabela ay bumasag sa mahabang katahimikan na para bang isang basong kristal na sinira ng matalim na tunog. Nagtalsikan ang mga mumo ng tinapay at icing sa sahig, at ang amoy ng matamis na vanilla ay pumuno sa kusina. Nakakalito sa mabangong halimuyak ng mga bulaklak na pumupuno sa bulwagan ng kasalan. Si Gabriel, o Gabi, ang kabaong sa dibdib ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang barong Tagalog na perpektong gawa ay naging mabigat, at ang matikas na postura niya kanina ay nawala sa isang iglap. Sa pagdinig ng sigaw, agad siyang sumugod na para bang may nagtulak sa kanya ng malakas. Naabutan niya si Isabela na nakatayo. Ang kanyang perpektong puting wedding gown ay ngayoy napakarumi. May malaking batik ng icing sa gilid. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng galak at pagmamalaki ay ngayoy namumula sa galit. Sa kanyang harapan, nakayuko ang isang matanda. May puting buhok na nakapusod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ito si Nanay Rosa, ang kanyang ina. May kaunting icing pa sa mga daliri nito at ang kanyang mga kamay ay desperadong sinusubukang punasan ang mantsa sa gown na lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal at kapayapaan, ay ngayoy puno ng pagkakasala at kahihiyan. Ina, ano ang ginawa mo? Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Nanay Rosa. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Pasensya na, Hija. Hindi ko sinasadya. Bulong ni Nanay Rosa, ang boses halos hindi marinig. Ngunit huli na. Ang galit ay bumalot na kay Isabela. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang lumagapak sa pisngi ni Nanay Rosa. Pak! Ang tunog ay malakas at malinaw, tumagos sa tahimik na bulwagan at nagpatigil sa lahat ng paghinga. Ang ulo ni Nanay Rosa ay napalingon sa isang tabi. Ang kanyang pisngi ay namula. Ang katawan niya ay bahagyang natumba, ngunit mabilis niyang nakuha ang balanse. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang walang lamang tingin at isang matinding sakit na tila mas malalim pa sa pisikal na sampal. Si Gabe, na kanina'y sumusugod, ay biglang natigilan. Ang buong mundo niya ay tila huminto. Ang matamis na musika ng orkestra, ang tawanan ng mga bisita, ang kinang ng mga ilaw, lahat ay naglaho. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan at ang malinaw na tunog ng sampal na yon. Ang kanyang puso ay tila nabiyak sa libu-libong piraso. Ilang buwan na ang nakalipas simula ng lahat. Nang yayain niya si Nanay Rosa, ang pinakamamahal niyang ina, na lumipat sa syudad mula sa kanilang payapang barangay Maligaya sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang buhay ni Nanay Rosa ay nakasentro sa bukid, sa pag-aalaga ng kanilang maliit na taniman ng palay at gulay. Ang kanyang mga kamay, nakayumanggi at may mga kaliskis mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw, ay sanay humawak ng lupa, hindi ng mga basong kristal o mamahaling kasangkapan. Si Gabe, sa kabilang banda, ay si Gabriel Alcantara, ang CEO ng Alcantara Farms, isang umuusbong na kumpanya sa pag-export ng agrikultura. Nakatira siya sa isang marangyang penthouse sa Makati, isang tore ng salamin at bakal na tumatagos sa kalangitan, puno ng mga modernong kasangkapan at minimalistang disenyo. Ang kanyang mundo ay puno ng mga business meeting, mga cocktail party at mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang buhay ay naging ganito. Salamat sa pagod at sakripisyo ng kanyang ina. Naaalala niya pa ang araw na dumating si Nanay Rosa. Hindi ito sumakay sa mamahaling kotse na ipinadala niya. Sa halip ay mas pinili nitong sumakay sa bus, kasama ang ilang alaga nitong manok at isang bag na puno ng mga pinatuyong gulay at sili.
Pagdating sa penthouse, ang mga mata nito ay nanlaki sa laki at ganda ng lugar. Ngunit may halong pagkalito at pagdududa. Parang palasyo, anak, pero bakit parang wala namang buhay? Tanong nito sa simpleng Tagalog, na may bahid ng probinsya ng accent na hindi nito kailanman nawala. Agad na naramdaman ni Nanay Rosa ang pagkakaiba. Ang tahimik na buhay sa probinsya, kung saan kilala niya ang bawat kapitbahay at bawat dahon ng halaman, ay napalitan ng isang mundo ng mga taong hindi siya kilala, ng mga pader na walang kaluluwa, at ng mga pagkain na hindi niya maintindihan ang pangalan. Sumasakit ang kanyang likod sa kalalambot ng sofa at nahihirapan siyang makatulog sa sobrang tahimik ng gabi, na dati pinupuno ng tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon. Namimiss niya ang kanyang hardin, ang sariwang hangin, ang mga kwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga kasama ang kanyang mga kaibigan. Namimiss niya ang mga simpleng gawain na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Si Isabela o Bella, ang kanyang mapapangasawa, ay ang perpektong representasyon ng kanyang bagong mundo. Maganda, matalino, at anak ng Doña Patricia de la Vega, ang matriarch ng De La Vega Holdings, isang higanting kumpanya ng real estate. Si Doña Patricia, isang babaeng may matulis na tingin at boses na may awtoridad, ay hindi nag-aksaya ng oras upang ipakita ang kanyang pagkadismaya kay Nanay Rosa. Gabe, hindi ba't dapat may sariling katulong ang iyong ina? Ang daming trabahong ginagawa, baka mapagod pa, sasabihin ni Doña Patricia sa isang matamis na boses na may halong paghamak. Ang ibig niyang sabihin, bakit mo hinahayaan ang ina mo na gawin ang mga gawaing bahay na para sa aming mga katulong? Hindi rin nagkakalayo si Isabela. Nanay Rosa, ang pananamit po ninyo, medyo out of place po sa mga dinner party. Gusto niyo po, dalhin ko kayo sa isang stylist? Sasabihin nito na tila nagmamalasakit, ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing, ang luma ng taste mo. Ang mga simple at komportabling damit ni Nanay Rosa ay tinitingnan na parang basahan. Ang kanyang Tagalog, na buong buhay niya nang ginagamit, ay madalas nilang itama, na para bang isang bata na kailangan pang turuan. Nanay, hindi po ako kumain ng sabihin niyo. Hindi ako nakakain. Ang bastos pakinggan? Minsang sabi ni Isabela, na halos ikinaluhan ni Nanay Rosa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng kanyang mga alaala. Isang araw, hinanap ni Nanay Rosa ang lumang uniforme ni Gabe noong elementarya, na puno ng mga tagpi, bawat isa ay kwento ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Iyon ang uniforme na araw-araw niyang tinatahi at nilalabhan sa kamay upang masiguro na malinis at maayos si Gabe sa eskwelahan. Kahit pa ilang beses na itong niluma at natagpian, simbolo yon ng kanyang pagpapakasakit para sa edukasyon ni Gabe. Ngunit nang hanapin niya, wala na. Oh, yan po ba? Ang luma na po kasi, Nanay. Itinapon na po ng aming katulong. Nako, hindi na po bagay sa bagong design ng bahay, sabi ni Isabela, na walang bahid ng pagsisisi. Pati ang luma at kupas na photo album na naglalaman ng mga larawan ng kanilang pamilya, mga alaala ng masarap na buhay sa probinsya, ay nawala rin. Ay Nanay, ang dami na po kasing basura sa aparador, kaya itinapon ko na po. Nagkalat lang, sabi ni Isabela, na parang naglilinis lang ng dumi. Ang pinakamasakit ay ang isang maliit na garapon na naglalaman ng mga pinakamahalagang buto ng gulay at prutas mula sa kanilang bukid, mga buto na minana niya sa kanyang lolo at lola, na sumisimbolo sa kanyang pinagmulan at sa kanyang pagnanais na ipasa ang yaman ng kanilang lupa. Ito ay isa ring kaswal na itinapon na parang walang kwentang basura. Si Gabe, sa gitna ng lahat ng ito, ay sinubukan ang lahat upang maging tulay sa dalawang magkaibang mundo. Ngunit ang kanyang pag-ibig kay Isabela at ang pag-asa sa napakalaking kasunduan ng pagsasama ng Alcantara Farms at De La Vega Holdings ay tila bumulag sa kanya. Ang deal na ito ay mangangahulugan
ng napakalaking paglago ng kanyang negosyo, pagtaas ng kanyang impluensya, at pagpapalawak ng kanyang kayamanan. Kaya naman, madalas niyang ipinagtatanggol ang mga aksyon ni Isabela. Ganyan lang talaga sila, nanay. Masyado lang silang abala. Hindi naman po masama ang kanilang intensyon, sasabihin niya. Napilit kinukumbinsi ang sarili. Sasabihin din niya na, bibilhan na lang kita ng bago, nanay, sa tuwing may mawawala, na para bang ang material na kapalit ay makatutumbas sa sentimental na halaga. Ngunit sa kabila ng lahat, may malalim na pakiramdam ng pagkakasala ang pumupuno sa kanyang dibdib. Lalo na tuwing nakikita niya ang malungkot na mata ng kanyang ina. Ang tahimik nitong pagtanggap sa bawat pasakit na walang reklamo. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya kayang aminin o harapin. Si Miguel Reyes ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata sa Nueva Ecija, na ngayoy isang matalinong financial analyst sa Maynila, ang tanging boses ng katotohanan sa buhay ni Gabe. Isang hapon, nagkape sila sa isang mamahaling cafe. Gabe, nakikita mo ba talaga ang nangyayari sa paligid mo? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay diretso kong tumingin. Si Isabela at ang kanyang ina. Hindi sila ang tipo na nagmamalasakit sa mga bagay na hindi nakakatulong sa kanilang interes. At ang kasunduan na yan, Gabe, napakadelikado. Ang Alcantara Farms ay gininto ang gansa, ngunit gusto nila ang mga itlog at bina. Ang gansa mismo. Ngunit may mas malalim na bumabagabag kay Miguel. Gabe, napansin mo ba si Nanay Rosa? Medyo nakakalimutin. Maliit na bagay lang, pero napansin ko, parang hinahanap niya ang mga bagay na wala naman. Hindi gaanong pinansin ni Gabe ang sinabi ni Miguel. Lumalabas lang yan sa probinsya, Miguel. Marami lang siyang iniisip. Tsaka, matanda na rin si nanay. Normal lang yan. Hindi niya kayang tanggapin ang posibilidad na ang kanyang ina, ang taong nagbigay sa kanya ng lahat, ay nagkakasakit. Ang denial ay isang malakas na kalasag. Isang linggo, bago ang kasal. Isang engrandeng pagsubok ng wedding gown ni Isabela ang ginanap sa isang pribadong silid sa isang hotel na dinaluhan ng mga piling kaibigan at miyembro ng alta sosyedad. Ang mga tawanan at tsismisan ay pumuno sa silid, kasabay ng tunog ng mga basong kristal at ang pagbulong ng mga fashion consultant. Kasama rin si Nanay Rosa na napilitan lang ni Gabe na sumama sa pag-asang magkaroon ng kahit kaunting bond sa pagitan ng kanyang ina at mapapangasawa. Ngunit ang pag-asa ni Gabe ay muling nabasag. Nang ipinakilala ni Isabela si Nanay Rosa sa kanyang mga kaibigan, hindi niya ito tinawag na nanay o mother-in-law. Sa halip sinabi niya, "Oh, ito po pala si Nanay Rosa, isang malayo naming kamag-anak mula sa probinsya na bumibisita." Ang mga salitang yon ay parang tinik na bumaon sa puso ni Nanay Rosa. Ang nangiti sa kanyang labi ay agad na nawala at ang kanyang mga mata ay nanubig. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pag-init ng kanyang pisngi sa matinding kahihiyan. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya at sa mga matang iyon ay nakita niya ang awa, ang pagkutya at ang paghamak. Hindi na niya kinaya. Sa halip na gumawa ng eksena, tumakbo siya papalabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa bawat paghinga. Nakarating siya sa kusina, isang lugar na mas pamilyar sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan ng mga caterer at naghahanda para sa grand reception, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Doon, naramdaman niyang may silbi siya, kahit sa pagtulong lamang sa pag-aayos ng mga plato. Ang sakit sa kanyang puso ay bahagyang nabawasan. Nakita niya ang malaking wedding cake, halos kasing laki ng isang tao, na nakatayo sa isang mesa, inaantay na ilabas sa bulwagan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, at ang kanyang isip ay gulong-gulo sa sakit at kahihiyan. Sa pagsubok niyang tumulong, ang kanyang mga kamay ay hindi sinasadyang bumangga sa gilid ng mesa. Ang wedding cake, na perpektong gawa at simbolo ng pag-ibig, ay natumba.
Ang ilan sa mga palapag nito ay nabasag at ang icing ay tumalsik. At doon, sa gitna ng kaguluhan, muling narinig ang sigaw ni Isabela na naghatid sa simula ng katapusan. Ang lahat ay nakatali sa isang pangit na simula. Ang isang sampal na hindi lamang nagpatahimik sa isang bulwagan, kundi sumira din sa isang puso at nagmulat sa isang anak. Ang buong bulwagan, na kanina'y punong-puno ng sigla at tawanan, ay ngayoy bumalot sa isang nakakabinging katahimikan. Ang mga tinig ng orkestra ay unti-unting namatay. Naging isang malalim na ugong na nawala sa hangin. Ang mga kristal na nakasabit sa itaas ay tila nawalan ng kinang. At ang libu-libong puting orkidyas na pinalamutian ng bawat sulok ay tila nalanta sa isang iglap. Si Gabe, na ang buong katawan ay tila naging bato, ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng kasinungalingan, karangyaan, at pang-aapi na kinakatawan ni na Isabela at Doña Patricia, at ang mundo ng dalisay na pag-ibig, sakripisyo, at kababaang loob na kinakatawan ng kanyang nanay Rosa. Ang malakas na sampal ay hindi lamang bumagsak sa pisngi ng kanyang ina. Ito ay lumagapak din sa kanyang kaluluwa, gumising sa kanya mula sa mahaba niyang pagkabulag. Ang dugo ay tila kumulo sa kanyang mga ugat. Isang mainit na alon ng galit at sakit ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ngunit kasabay ng galit ay ang matinding hiya at pagsisisi. Gaano katagal niya hinayaang mangyari ito? Gaano katagal niya binaliwala ang mga pahiwatig, ang mga luha sa mata ng kanyang ina na pilit nitong itinatago, ang mga butil ng paghihirap na ipinunla sa bawat araw na nawawala ang mga alaala ni Nanay Rosa na ngayoy unti-unting nagiging bahagi ng kanyang sakit. Ang tingin ni Isabela ay puno ng hamon, tila naghihintay na makita ang kanyang reaksyon o marahil ang kanyang pagsang-ayon. Ang mukha ni Doña Patricia ay matigas, walang awa, tila isang rebulto na walang emosyon. Ngunit sa mga mata ni Nanay Rosa, nakita ni Gabe ang isang bagay na mas masakit pa sa pisikal na hapdi. Ang isang malalim na pagkabali, ang isang kaluluwa na tila sumuko na. Isang hakbang, dalawang hakbang. Ang mga paa ni Gabe ay tila gumalaw sa sarili. Bawat hakbang ay mabigat, tila ba lumalaban sa puwersa ng grabidad. Walang sinabi, walang bulong, walang sigaw. Ang kanyang boses ay tila nawala sa matinding damdamin. Nang makalapit siya kay Nanay Rosa, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga palad ay mainit, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Maingat niyang inilagay ang mga kamay sa balikat ng kanyang ina at dahan-dahang, buong pagmamahal, niyakap ito. Nanay, bulong niya, ang kanyang tinig ay basag, halos hindi marinig. Ngunit sa bulong na yon ay naroon ang lahat ng pagmamahal, pagsisisi at pangako. Ang mainit na yakap ni Gabe ay tila isang kuta, isang silungan mula sa lahat ng sakit at kahihiyan na dinanas ni Nanay Rosa. Ang nanginginig na katawan ni Nanay Rosa ay unti-unting humupa sa kanyang mga bisig. At sa wakas, isang malalim na paghinga ang lumabas sa kanyang dibdib. Tila ba matagal na niyang pinigilan ang hininga. At ngayon, sa yakap ng kanyang anak, ay nakahanap siya ng kapayapaan. Kahit panandalian, inilayo ni Gabe ang kanyang sarili mula sa kanyang ina. Dahan-dahan itong inalalayan na tumayo ng tuwid. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Nanay Rosa, ang bahaging namula mula sa sampal. Tiningnan ito ng may malalim na sakit sa mata. Ito ang pisngi na libu-libong beses nang nagbigay sa kanya ng halik. Ang pisngi na minsan niyang sinandalang umiyak noong bata pa siya. Ngayon, ito ay may bakas ng kalupitan ng mundong pinili niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumaling kay Isabela. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pag-ibig, ngayoy puno ng matinding pagkabigo at kalungkutan. Ngunit kasama ng mga damdaming iyon
ay ang isang matalim na determinasyon, isang apoy na nagliliyab sa kanyang kalooban. Ito ang huling pagkakataon na babalewalain niya ang kanyang ina. Ito ang huling pagkakataon na hahayaan niyang balutin siya ng bulag na ambisyon. Ang buong bulwagan ay nanatiling tahimik. Ang bawat bisita ay tila napako sa kanilang kinatatayuan, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang kamera ng mga cellphone ay unti-unting nagsimulang umangat. Handang kunan ang bawat galaw, bawat salita. Alam ni Gabe na ang sandaling ito ay hindi na maibabalik at ang kanyang desisyon ay magbabago sa lahat. Sa buong buhay ko, nagsimula si Gabe. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting lumakas, nagiging matatag at puno ng awtoridad. Isa lang ang tunay na nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Isa lang ang nagbigay sa akin ng lahat, kahit wala na siyang matira. Ito ang nanay ko. Iniunat niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang balikat ni Nanay Rosa, isang kilos na puno ng paggalang at pagmamahal. Nakita niyo ang sampal na yon. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay tumagos sa bawat sulok ng bulwagan. Ngunit ang sampal na yon ay simula pa lamang ng maraming sampal na natanggap ng nanay ko mula sa mundong ito, mula sa mga taong akala ko ay mahalaga. Tinuro niya si Isabela, ang kanyang mukha ay matigas. Sinabi niyo na ang nanay ko ay isang malayo nating kamag-anak. Boses niya, ngayon ay puno ng matinding galit na matagal niyang pinigilan. Ngunit ang totoo, siya ang aking ina. Ang ina na nagtahi ng bawat tagpi sa aking lumang uniforme, araw at gabi, upang makapasok lang ako sa eskwelahan ng malinis. Ang uniforme na itinapon mo na parang walang halaga, Isabela. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Bumaling siya sa kanyang ina, ang kanyang mata ay nangingilid sa luha. Naaalala mo pa ba, nanay, ang lumang photo album natin? Ang mga larawan ng ating pamilya, ang mga alaala ng ating bukid. Itinapon din nila. At ang garapon ng mga buto, ang mga butong minana mo pa, sa ating mga ninuno, simbolo ng ating pinagmulan, ng ating lupa. Itinapon din nila. Ang mga salitang yon ay parang matatalim na espada na sumasaksak sa puso ni Isabela at Doña Patricia. Nagpalitan sila ng tingin. Ang kanilang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at galit. Nagulantang ang mga bisita, ang bawat isa ay tila hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang mga bulungan ay unti-unting nagsimulang lumakas, ngunit agad itong pinatahimik ng naglalagablab na tingin ni Gabe. Ang nanay ko ay nagbenta ng kanyang minamahal na lupain, ang tanging yaman na mayroon kami, upang may maipambaon ako sa kolehiyo, upang makapagtapos ako at magkaroon ng ganitong buhay. Hindi niya kailanman hinangad ang kayamanan o karangyaan. Ang tanging gusto niya ay ang kapayapaan at ang pagmamahal ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding damdamin. Ngunit ano ang iginanti ko? Tanong niya, hindi sa mga bisita, kundi sa kanyang sarili. Hinayaan ko siyang apihin. Hinayaan ko siyang pahirapan. Hinayaan kong saktan ang kanyang damdamin. Kahit na nakikita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Kahit na nararamdaman ko ang kirot sa kanyang puso. Ako ang may kasalanan. Hindi siya. Bumaling muli si Gabe kay Isabela. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng paghatol. Ang dignidad ng aking ina, ang pag-ibig ng aking ina, ay mas mahalaga kaysa sa anumang imperyo ng negosyo, anumang katayuan sa lipunan, anumang kasunduan. Ang bawat salita ay may bigat. Bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Isabela. Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng narito, patuloy ni Gabe, ang kanyang boses ay naging malinaw at matatag. Ipinapahayag ko, walang kasal. Ikaw, Isabela, at ang iyong pamilya ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng aking ina at lalong hindi sa aking pagmamahal. Isang malakas na agos ng bulungan ang umaling-awngaw sa bulwagan.
Ang mga bisita ay tila nagising mula sa isang bangungot. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkabigla, pagtataka, at ang ilan ay paghanga. Ang mukha ni Doña Patricia ay namutla sa galit at sinubukan niyang magsalita. Ngunit itinuro ni Gabe ang kanyang daliri dito, isang malinaw na senyas upang manahimik. Wala kayong karapatang magsalita. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang inyong kayamanan at kapangyarihan ay hindi makakabili ng karangalan at integridad. Si Isabela, na kanina'y puno ng pagkabigla, ay unti-unting napuno ng galit. Ang kanyang mukha ay namula at sinubukan niyang lumapit kay Gabe, tila gustong magpaliwanag o marahil ay sumampal muli. Ngunit hinarangan siya ni Gabe ng kanyang katawan, protektado si Nanay Rosa sa kanyang likuran. Ang mga mata ni Isabela ay nanlaki sa gulat at pagkabigo. Nauunawaan niya ngayon ang bigat ng mga salita ni Gabe. Hindi lamang siya nawalan ng isang kasal, nawalan din siya ng isang lalaking mahal niya o akala niya mahal niya, at nawalan siya ng isang napakalaking oportunidad sa negosyo. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang posisyon sa lipunan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang pangitain ng kanyang pagbagsak ay nagbigay ng matinding takot sa kanyang puso. Ang mga cellphone ay naglipana. Ang mga tao ay nagsisimulang mag-post ng mga video, mga larawan, mga komento sa social media. Ang mga hashtags na She's a Justice for Nanay Rosa at This Proud Son Gabe ay nagsimulang mag-trending sa bilis ng kidlat. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong dayami, na nagdulot ng malawakang galit at pagkamangha sa komunidad ng mga Pilipino. Ang karangalan ng pamilya Alcantara, na matagal nang itinuring na isang huwaran ng tagumpay, ay nabalot sa iskandalo. Ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Isabela at Doña Patricia. Ito ay isang iskandalo na nagpapakita ng tunay na bayani, ng tunay na pagmamahal. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang kinaladkad ni Gabe ang kanyang Nanay Rosa papalabas ng bulwagan. Ang kanyang ina ay tahimik. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Gabe. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila ba naubos na ang lahat ng luha at sakit sa kanyang kalooban. Habang naglalakad sila papalabas, ang mga bisita ay nagbigay ng daan. Ang ilan ay nakatingin ng may awa. Ang ilan ay may paghanga. May ilang boses na naririnig na sumisigaw ng, "Tama ka, Gabe!" At para sa nanay, ang gabi ay tila bumalot sa kanila ng isang malalim na kadiliman sa kabila ng liwanag ng syudad. Inihatid ni Gabe si Nanay Rosa pabalik sa penthouse, ang lugar na, ironically, ay naging simula ng kanilang paghihirap. Sa kotse, walang imik si Nanay Rosa, tila ba nasa ibang mundo. Hinawakan ni Gabe ang kanyang kamay, mahigpit, at hinalikan ito. "Patawarin mo ako, Nanay," bulong niya. "Patawarin mo ako sa lahat." Pagdating sa penthouse, ipinagheli niya ang kanyang ina. Ginawa ang lahat upang maibsan ang kanyang sakit. Ngunit bago pa man sila makahanap ng tunay na kapayapaan, ang mga pinto ay muling bumukas. Sinalubong sila ng matatalim na mukha ni na Doña Patricia at ng kanyang abogado. "Gabriel Alcantara, sinira mo ang isang napakalaking kasunduan." Sigaw ni Doña Patricia. Ang kanyang boses ay matalim, puno ng pagbabanta. "Mayroon kang mga obligasyon sa De La Vega Holdings. Handa kaming magsampa ng kaso laban sa iyo sa lahat ng posibleng parusa, sa batas at pinansyal dahil sa paglabag sa kontrata at pagkasira ng aming reputasyon." Naglakad si Gabe papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. "Sige," sagot niya. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng takot. "Sige, gawin niyo ang lahat ng gusto niyo. Ikinagagalak kong harapin ang lahat ng parusa sa batas. Ang tanging gusto ko ay ang kapayapaan ng aking ina. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang karangalan." Ang abogado ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga multa, sa mga lawsuit, sa posibleng pagkawala ng kanyang kumpanya.
Ngunit hindi nakikinig si Gabe. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa kanyang ina, na tahimik na nakaupo sa sofa, tila ba hindi niya naririnig ang kaguluhan. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, umalis sina Doña Patricia at ang kanyang abogado. Ang kanilang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit naiwan si Isabela. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang wedding gown ay ngayoy puno ng dumi at luha. Ang kanyang makeup ay kumalat. "Gabe, please!" bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa iyon. Naguguluhan lang ako. Galit ako." Tiningnan siya ni Gabe. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. "Isabela," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw. Hindi ito ang unang beses. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat salitang sinabi mo sa nanay ko, sa bawat bagay na itinapon mo, lumalayo ka sa akin. Ang sampal na yon ay hindi lang nagtapos sa kasal. Ito ay nagtapos sa pag-ibig na akala ko ay mayroon tayo. Sinubukan pa ring magpaliwanag ni Isabela. Sinubukang kumbinsihin si Gabe na magbago ang isip. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita niya ay tila hangin lamang, hindi na tumatago sa puso ni Gabe. Ang pagkabigo at pagkadismaya ay mas malalim kaysa sa anumang pag-ibig na naramdaman niya para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakakita na ng tunay na halaga ng pag-ibig, ng tunay na halaga ng pamilya. At hindi ito matatagpuan sa mundo ni Isabela. "Paalam, Isabela," sabi ni Gabe. Ang kanyang tinig ay halos bulong. At sa mga salitang yon, tinalikuran niya ang lahat ng kanyang pinagsikapan, lahat ng kanyang pangarap, upang yakapin ang isang mas mahalaga, ang pagmamahal ng isang ina, at ang karangalan na matagal nang nawala sa gitna ng kanyang ambisyon. Iniwan niya si Isabela na nakatayo, nag-iisa sa kanyang nasirang pangarap, sa gitna ng isang penthouse na ngayon ay tila napakalaki at walang laman. Ang alingawngaw ng sampal na yon ay hindi lamang pumunit sa tahimik na bulwagan ng kasalan. Ito ay nagbunsod ng isang di inaasahang bagyo na yumanig sa pundasyon ng buhay ni Gabriel Alcantara. Habang inilalabas niya si Nanay Rosa mula sa sementeryo ng mga pangarap na itinayo niya sa Maynila, ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga kasosyo, mga mamumuhunan, mga opisyal ng bangko. Lahat ay tila sabay-sabay na nagulantang sa balita. Ang iskandalo na pinangunahan ng mga hashtag na "Tsaka Justice for Nanay Rosa" at "Tsaka mga Proud Son Gabe" ay kumalat sa social media tulad ng apoy sa tuyong dayami. Ngunit ang paghanga ng publiko ay hindi nagtagumpay laban sa galit ng mundo ng negosyo. Kinabukasan, ang mga headline ng negosyo ay puno ng kanyang pangalan, ngunit hindi bilang isang matagumpay na CEO, kundi bilang isang pumalyang kasosyo. Alcantara Farms, nag-aalinlangan matapos ang kontrobersyal na pagkansela ng kasal at pagsasanib. Ang CEO na pinili ang pamilya higit sa yaman, presyo na babayaran, ang mga partner na dating nakikipagkamay sa kanya nang may ngiti ay unti-unting lumayo. Ang mga pondo ng bangko na nakalaan para sa expansion ay biglang frozen. Ang mga kontrata na halos pirmahan na ay biglang binawi na may matalim na paliwanag na naapektuhan ang tiwala sa pamamahala. Naging madalas ang mga tawag mula sa mga abogado ng De La Vega Holdings. Bawat isa ay puno ng pagbabanta ng mga demanda at pagkalugi. Ang paglabag sa kontrata ng pagsasanib ay hindi lamang nangangahulugan ng pagkawala ng napakalaking kita. Ito ay nagtulak sa Alcantara Farms sa bingit ng pagkalugi. Ang kumpanya na kanyang itinayo sa pawis at dugo na bunga ng sakripisyo ng kanyang ina ay ngayoy unti-unting bumabagsak. Ang stress ay kumain sa kanyang pagtulog. Ang bawat gabi ay puno ng pagbaling-baling. Ang bawat umaga ay puno ng pagod at pag-aalala. Ang kanyang dating matalim na isip na sanay sa paggawa ng mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay ngayoy gulong-gulo sa mga detalye ng mga utang,
mga abiso ng foreclosure at mga banta ng pagkawala ng lahat. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang marangyang penthouse sa Makati, ang simbolo ng kanyang tagumpay at ambisyon, ay kailangang ibenta. Ang kanyang mamahaling sasakyan, na minsan ay pinagmamasdan niya ng may pagmamalaki, ay ipinagbili rin. Ang mga artworks, ang mga designer furniture, lahat ay kailangang isuko upang makabayad sa mga utang at maibsan ang pagkalugi ng kumpanya. Kahit paano, ang proseso ng pagbebenta ay parang pagtanggal ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Bawat piraso ay may kaakibat na alaala ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa bawat pagkawala ng material na bagay, may isang bahagi ng kanya ang tila lumiliwanag. Isang realizations na ang mga bagay na ito ay hindi kailanman nagdala ng tunay na kaligayahan. Sa kabila ng pagbagsak ng kanyang imperyo, nakatanggap si Gabe ng libu-libong mensahe ng suporta mula sa publiko. Mga ordinaryong Pilipino, mga OFWs, mga estudyante, mga magulang, lahat ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang ginawa. Ang kanyang desisyon na itindig ang dignidad ng kanyang ina higit sa lahat ay naging inspirasyon. Naging simbolo siya ng pagmamahal ng anak at ng paglaban sa pang-aapi. Ngunit ang suportang iyon ay hindi makabayad ng utang, hindi makapagpatakbo ng isang kumpanya. Ipinakita nito kay Gabe na may isang uri ng kayamanan na hindi nabibili ng pera, isang uri ng pagkilala na mas mahalaga kaysa sa anumang pangkasalukuyang pwesto sa Forbes list. Samantala, sina Isabela at Doña Patricia ay bumagsak mula sa kanilang pedestal nang mas mabilis pa sa inaasahan nila. Ang mga social media platform ay naging pugad ng pagkamuhi at pagpunalaban sa kanila. Ang hashtag siya sa Boycott De La Vega Holdings ay naging popular at ang mga protesta ay nagsimulang sumiklab sa labas ng mga opisina ng kanilang kumpanya. Ang dating pinagkakatiwalaan ng mga fashion brand ay nagkansela ng kanilang mga kontrata. Sa advertising kay Isabela, ang kanyang mukha ay biglang nawala mula sa mga billboard at magazine. Ang kanyang glamorosa na lifestyle na minsan ay inidolo ay ngayoy binatikos bilang simbolo ng kayabangan at kawalang pakialam sa kapwa. Ang De La Vega Holdings, na dati matatag tulad ng isang bundok, ay nagsimulang yumugyog. Ang presyo ng stock ay bumaba at ang mga mamumuhunan ay nag-aalinlangan. Ang mga politiko at negosyante na dating malapit sa kanila ay lumayo. Ayaw madikit sa iskandalo. Si Doña Patricia, ang dating matikas at makapangyarihang matriarch, ay ngayoy abala sa pagliligtas sa kanyang imperyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at galit. Ang kanyang relasyon kay Isabela ay naging malamig, puno ng mga pagsisihan at sisihan sa pagitan ng mag-ina. Dahil sa iyo, Isabela, nawawala ang lahat ng pinagsikapan ko. Ang sigaw ni Doña Patricia sa isang gabi, ang kanyang boses ay puno ng pait. Para kay Isabela, ang pagbagsak ay mas personal. Ang kanyang mga kaibigan mula sa alta sosyedad ay biglang nawala. Ang mga tawag ay hindi na sinasagot. Ang mga imbitasyon sa mga party ay hindi na dumarating. Ang mundo na kanyang kinagisnan, ang mundo na nagbigay sa kanya ng identidad, ay tila tinalikuran siya. Naging simbolo siya ng kayabangan ng isang mapanghusgang lipunan na nakalimot sa halaga ng tao. Ang kanyang dating ngiti ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at ang kanyang mga mata ay madalas na puno ng luha, hindi dahil sa pagkawala ng kanyang kayamanan, kundi sa pagkawala ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, habang nag-iisa si Gabe sa halos walang laman na penthouse, ang isang malalim na pagod at kawalan ng direksyon ay bumalot sa kanya. Napagtanto niya na ang buhay na puno ng karangyaan sa Maynila ay nagdulot lamang ng kawalan ng laman at sakit. Ang lahat ng kanyang hinabol, ang pera, ang kapangyarihan, ang katayuan, ay hindi nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang tanging nagbigay sa kanya ng kapayapaan ay ang yakap ng kanyang ina.
ang tunay na pagmamahal na kanyang naramdaman sa gabi ng kasal. Isang gabi, habang hinahaplos niya ang kulubot na kamay ni Nanay Rosa, na tahimik na nakaupo sa tabi niya, ang isang malinaw na desisyon ay pumasok sa kanyang isip. "Nanay," bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, "uuwi na po tayo. Uuwi na po tayo sa maligaya." Tiningnan siya ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila ba nagtataka? "Sa maligaya, anak? Sa bahay natin? Sa bukid?" Ang isang ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa labi ni Nanay Rosa, isang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Ang huling bagay na kanyang ipinagbili ay ang kanyang bahagi sa natitirang ari-arian ng Alcantara Farms na halos wala ng halaga. Ang tanging itinabi niya ay isang maliit na halaga ng pera at ang lumang savings book ni Nanay Rosa, ang parehong libro na minsan ay pinaplano ni Isabela na itapon. Ito ang tanging material na bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinagmulan, ng sakripisyo ng kanyang ina. Ang savings book na naglalaman ng kanyang hirap at pawis ay hindi lamang isang libro ng bangko. Ito ay isang alaala ng kanyang buong buhay. Ang paglalakbay pabalik sa Barangay Maligaya, San Jose City, Nueva Ecija, ay parang pagdaan sa isang portal patungo sa ibang dimensyon. Mula sa sementadong jungle ng Maynila, lumabas sila sa isang mundo ng luntiyang mga bukirin, sariwang hangin at simpleng pamumuhay. Ang kanilang bahay, isang lumang bahay kubo na gawa sa kahoy at kawayan, ay nakatayo sa gitna ng malawak na palayan na tila naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ito ang tahanan na itinayo ng kanyang ama, ang lugar kung saan siya lumaki, ang lugar na puno ng mga alaala, walang katulong, walang driver, walang glamorosa na buhay. Si Gabe, ang dating CEO, ay ngayon naging isang simpleng anak na nag-aalaga sa kanyang ina at sa kanilang munting tahanan. Siya ang nagluluto, naglilinis, nagdidilig ng mga halaman at nag-aalaga sa kanilang munting hardin. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa paghawak ng mga laptop at pagpirma ng mga dokumento, ay ngayoy puno ng lupa, sanay sa pagtanim at pagbungkal. Sa simula, mahirap, ang init ng araw, ang pagod sa mga gawaing bahay, ang kawalan ng karangyaan na kanyang kinagisnan. Maraming gabi siyang napapayak sa pagkadismaya, sa pagkalito, sa pag-iisip kung tama ba ang kanyang desisyon. "Ano ang nangyari sa akin, nanay?" bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa kisame ng kanilang lumang bahay. Mula sa tuktok, ngayon ay nasa ibaba. Ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat pagod, may isang malalim na kapayapaan ang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Ang tunog ng mga kuliglig sa gabi, ang sariwang hangin na dumadaloy sa kanilang bahay, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, lahat ay nagbigay sa kanya ng kaginhawaan na matagal nang nawala. Si Miguel Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan, ay ang kanyang tanging kasama sa kanyang paglalakbay. Minsan sa isang linggo, bumibisita si Miguel, nagdadala ng mga probisyon at nagbibigay ng payo. "Mahirap, hindi ba, Gabe?" tanong ni Miguel sa isang hapon, habang nagkakape sila sa ilalim ng puno ng mangga. Mula sa milyon-milyong negosyo, ngayon ay gulay lang ang pinagkakaabalahan mo. Ngumiti si Gabe, isang ngiti na puno ng kapaitan, ngunit may bahid ng pag-asa. "Mas totoo ito, Miguel. Mas totoo ito kaysa sa lahat ng pera at kapangyarihan na meron ako dati." Si Miguel, na alam ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ay laging naroon upang makinig, magbigay ng suporta, at magpaalala sa kanya kung gaano kalaki ang halaga ng kanyang ginawa. "Pinili mo ang tama, Gabe. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yan," sabi ni Miguel. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabago, isang malalim na lungkot ang bumalot kay Gabe. Ang mga palatandaan ng pagkawala ng memorya ni Nanay Rosa ay naging mas malinaw at madalas. Minsan, makakalimutan niya kung ano ang kinain niya para sa almusal o kung sino ang bagong kapitbahay na bumisita. Minsan,
Tatawagin niya si Gabe sa pangalan ng kanyang yumaong ama o kaya'y ng isang kaibigan mula sa kanyang kabataan. Magtatanong siya ng mga bagay na paulit-ulit na niyang naitanong na parang sa unang pagkakataon. Anak, nasaan na ba ang asawa ko? Hindi ko pa siya nakikita simula kaninang umaga. Tanong niya minsan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito kahit matagal nang namayapa ang kanyang asawa. O kaya, sino ka ba, iho? Parang pamilyar ka sa akin pero hindi ko matandaan ang pangalan mo. Sabi niya kay Gabe na parang estranghero. Ang puso ni Gabe ay laging kumikirot sa bawat paglimot ng kanyang ina. Ang sakit ay parang matalas na patalim na bumaon sa kanyang dibdib, na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng katotohanan na hindi niya maaring takasan. Ngunit sa kabila ng pagkalimot sa mga bagong pangyayari, ang mga alaala ng kanyang kabataan, ng kanyang asawa, at lalo na ng pagkabata ni Gabe ay nanatiling sariwa sa kanyang isip. Sasabihin niya ang mga kwento kung paano niya tinuruan si Gabe na lumangoy sa ilog, kung paano sila naglalaro sa bukid, kung paano siya nagluluto ng paboritong adobo ni Gabe. Ang mga alaala na ito ay naging huling kuta ng pagkatao ni Nanay Rosa at ito rin ang naging pahinga ni Gabe mula sa kanyang sariling pagdadalamhati. Sa bawat kwento, nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ina. Ang tunay na alaala na hindi maaring burahin ng anumang sakit o pagsubok. Ang maligaya na dati isang lugar ng pag-aalisan ay naging kanlungan ng kanyang puso at ng mga lumang alaala ng kanyang ina na ngayon ay mas mahalaga kaysa kailanman. Ang alingawngaw ng sampal sa araw ng kasal ay matagal nang kumupas. Napalitan ng tahimik na pagtanggap sa kanilang munting bahay kubo sa Maligaya. Ang Makati, ang ingay ng syudad, ang kinang ng salapi at kapangyarihan ay tila isang malayong panaginip na unti-unti nang naglalaho sa kanyang isipan. Ngunit sa paglaho ng lahat ng material na yaman, isang bagong uri ng kayamanan ang dahan-dahang sumisibol sa puso ni Gabriel. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Nanay Rosa sa kanyang lumang higaan, nilalambungan ng liwanag ng gasera ang kanyang kulubot na mukha. Tahimik na nakaupo si Gabe sa labas ng bahay. Ang sariwang hangin ng probinsya ay humahaplos sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng basa ng lupa at sariwang damo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang lumang savings book ni Nanay Rosa. Ang parehong libro na pilit na ibinalik sa kanya ng ina. Ang perang pinaghirapan nito sa pagbebenta ng lupain upang siya ay makapag-aral. Hindi ito malaki, ngunit para kay Nanay Rosa, iyon ang kabuuan ng kanyang buhay, ang simoy ng kanyang mga pangarap. Anak, itago mo yan, sabi ni Nanay Rosa noong araw na umuwi sila. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng unti-unting paglimot. Para yan sa kinabukasan mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mga salitang yon ay tumimo sa kanyang puso. Ito ang pera na pilit na gustong itapon ni Isabela. Ang perang tiningnan bilang walang halaga. Ngunit para kay Gabe, ito ang pinakamahalagang kayamanan na hawak niya. Ito ay simbolo ng walang sawang pagmamahal, ng sakripisyo, ng di matatawarang pag-asa. Ito ang alay ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, isang ideya ang buminyag sa kanyang isipan. Isang ideya na hindi nakasentro sa pagpapakayaman, kundi sa pagbibigay. Kinabukasan, sa ilalim ng malaking puno ng mangga na nakatayo malapit sa kanilang bahay, kung saan sila madalas magkwentuhan ni Miguel, ibinahagi ni Gabe ang kanyang ideya. Miguel, gusto kong magsimula ng isang pundasyon. Anya, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang bagong layunin, isang pundasyon na magpapakita ng tunay na halaga ng pag-aalay, ng pagmamahal. Tatawagin ko itong Kwan-alay ni Rosa, Moncaqua Rosa. Nakinig si Miguel ng may seryosong mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ni Gabe ang paghanga. Ano naman ang layunin mo, pare? Tanong ni Miguel. Hinayaan siyang magpatuloy. Gusto kong tulungan ang mga magsasaka rito sa Maligaya at maging ang mga matatanda, paliwanag ni Gabe,
Bawat salita ay may bigat. Nakita ko kung paano sila naghihirap. Ang tubig, ang mga buto, ang kakulangan sa kaalaman. Gusto kong ibalik sa kanila ang dignidad, ang pag-asa, ang pagkilala na nararapat sa kanila. Nagsimula sila sa maliliit na hakbang, gamit ang maliit na ipon ni Nanay Rosa bilang paunang kapital at ang ilang libo na naitabi ni Gabe mula sa pagbebenta ng kanyang mga ari-arian. Ang unang proyekto ni Gabe ay ang pagpapabuti ng sistema ng irigasyon sa isang bahagi ng palayan. Naalala niya ang kanyang mga araw bilang CEO ng Alcantara Farms, ang pagpaplano ng malalaking proyekto, ang pakikipag-ugnayan sa mga inhinyero. Ngayon, siya mismo ang nagdidisenyo ng isang simpleng sistema ng bambo at kanal na makakatulong sa pagpapalibot ng tubig mula sa malapit na ilog patungo sa mga bukid na uhaw. Dati, ilang oras akong nagbabantay sa balde-balde na tubig. Sabi ni Mang Tonyo, isang magsasaka na may balat na sunog sa araw habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Gabe. Ngayon, parang dumadaloy na lang mag-isa. Ang simpleng ngiti ni Mang Tonyo ay mas malaking premyo para kay Gabe kaysa sa anumang bonus na natanggap niya dati. Sumunod ay ang pagbibigay ng dekalidad na buto ng palay at gulay. Maraming magsasaka ang gumagamit ng lumang buto o nabibiktima ng mga mapanlinlang na nagbebenta ng mababang kalidad na binhi. Gamit ang kanyang nalalabing kaalaman sa agrikultura mula sa kanyang dating kumpanya, nagsaliksik si Gabe at nakakuha ng mga buto na mas matibay sa peste at mas malaki ang ani. Akala ko dati, sapat na ang anumang buto, sabi ni Aling Nena, isang matandang magsasaka, habang pinagmamasdan ang kanyang umuusbong na taniman. Ngayon, nakita ko na ang malaking pagkakaiba. Ngunit ang pinaka-emosyonal na proyekto para kay Gabe ay ang pagbubukas ng mga klase ng pagbasa at pagsulat para sa mga matatanda. Maraming matatanda sa Maligaya ang hindi nakapag-aral ng buo o nakalimutan na ang kanilang natutunan. Ginawa niyang isang maliit na silid-aralan ang isang bahagi ng kanilang lumang bahay. Inilagay ang isang pisara at ilang upuan. Si Nanay Rosa, sa kabila ng kanyang lumalalang kalagayan, ay madalas na nakikinig sa mga klase. Minsan ay nakangiti, minsan ay may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata na tila may naalala. Ang ganda ng pakiramdam na makapagbasa ulit, sabi ni Lola Ising, isang 70 taong gulang na babae, habang nagbabasa ng isang simpleng kwento. Salamat, Gabriel. Ngayon, makakapagbasa na ako ng Biblia ko. Sa bawat ngiti, sa bawat pagbabago, nararamdaman ni Gabe ang isang init sa kanyang puso na hindi kailanman naibigay ng kanyang dating buhay. Ngunit ang pagbuo ng Kuy Alay ni Rosa ay hindi madali. Mula sa paghawak ng badiyet na milyon-milyon, ngayon ay pinagkakasya ni Gabe ang bawat sentimo. Ang kakulangan sa pondo ay isang palaging hamon. Nag-iisip siya ng mga paraan para makalikom ng pera. Mula sa pagbebenta ng mga gulay, mula sa kanyang munting hardin, hanggang sa paghingi ng tulong sa mga dating kasamahan na hindi pa siya tuluyang tinalikuran. Bukod sa pondo, nakaranas din siya ng pagdududa mula sa ibang residente. Si Gabriel, ang dating CEO na naging ganon kayaman, ngayon, biglang tutulong sa atin? Baka may balak lang yan, bulong ng ilan. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sinseridad, ang kanyang tapat na hangarin. Sa bawat araw, sa bawat pagtulong niya sa mga magsasaka na magbubuhat ng tubig, sa bawat pagtuturo niya sa mga matatanda, unti-unti niyang nababago ang kanilang pananaw. Ang pagharap sa mga hamon ng pamamahala ay isa ring malaking pagsubok. Walang katulong, walang sekretarya. Si Gabe mismo ang gumagawa ng mga dokumento, ang nagpaplano ng schedule, ang nakikipag-ugnayan sa mga supplier. Ang mga problema na dati ipinapasa lamang niya sa kanyang mga tauhan, ngayon ay siya mismo ang humaharap. May mga gabi na halos sumuko na siya. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Diyos ko, nanay, bulong niya sa isang gabi.
habang nakatingin sa kisame. Tama ba ang desisyon ko? Kaya ko pa ba? Ngunit sa bawat pagdududa, ang imahe ng kanyang ina, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal at pag-aalay, ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang pag-ibig sa kanyang ina at ang pagnanais na matubos ang kanyang pagkabulag sa nakaraan ang nagpapanatili sa kanya. Siya ay hindi lamang nagtatatag ng isang pundasyon, siya ay nagtatatag ng kanyang sariling kaluluwa na matagal nang nawala sa kaguluhan ng ambisyon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Miguel Reyes ay naging matatag na pundasyon ni Gabe. Hindi lamang siya nagbibigay ng moral support, kundi aktibo rin siyang tumutulong. Gamit ang kanyang kaalaman sa financial analysis, tinulungan niya si Gabe na magplano ng budget, maghanap ng mga posibleng donor at mag-organisa ng mga programa. Kahit maliit, Gabe, basta tapat. Malaki ang magagawa niyan, sabi ni Miguel habang tinutulungan si Gabe na mag-ayos ng mga dokumento. Ang diwa ng bayanihan ay unti-unting lumitaw sa maligaya. Ang mga magsasaka na nakakita ng tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay ay nagsimulang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Nagboluntaryo silang maglinis ng kanal, magbigay ng kanilang oras sa pagtuturo sa mga matatanda, at magbahagi ng kanilang kaunting ani sa pundo. Ang Kwi-alay ni Rosa ay hindi na lamang proyekto ni Gabe. Ito ay naging proyekto ng buong komunidad. Isang araw, ipinagdiwang nila ang unang malaking ani na nakuha mula sa mga binhing ibinigay ng pundasyon at sa bagong sistema ng irigasyon. Ang mga mukha ng mga magsasaka ay puno ng ngiti. Ang kanilang mga balikat ay nakataas ng may pagmamalaki. Salamat, Gabe, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil sa iyo, nakakain kami ng masarap at makakapag-aral ang mga anak namin. Sa sandaling iyon, nakita ni Gabe ang tunay na tagumpay. Hindi sa milyon-milyong kita, kundi sa ngiti ng mga taong kanyang tinulungan. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay ng pundasyon, isang masakit na katotohanan ang patuloy na bumabalot kay Gabe. Ang sakit ng kanyang ina, ang demensya, ay patuloy na lumalala. Ang mga maliliit na paglimot ay naging malalaking pagkalito. Minsan makikita niya si Nanay Rosa na naglalakad sa labas ng bahay, sinusubukang humanap ng pamilihan na matagal nang wala sa lugar na yon, o kaya'y nagluluto sa isang kalan na hindi naman gumagana. Anak, nasaan na ba ang asawa ko? Kailangan ko siyang pakainin. Tanong ni Nanay Rosa minsan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Kahit matagal nang namayapa ang kanyang asawa, hindi ko mahanap ang mga tupa ko, Gabe. Kailangan ko silang pakanin bago dumilim. Sabi niya, kahit wala naman silang tupa, ang mga insidente ng pagkaligaw ay naging mas madalas at kailangan ni Gabe na bantayan siya ng mabuti. Minsan, makakalimutan niya kung paano maglinis ng sarili o kung paano kumain. Ang pag-aalaga kay Nanay Rosa ay naging sentro ng buhay ni Gabe. Siya ang nagpapaligo sa kanya, ang nagpapakain, ang nagpapalit ng kanyang damit. Bawat galaw, bawat salita ay kailangan ng labis na pagtitiis at pagmamahal. May mga gabi na umiiyak siya ng tahimik, ang kanyang mukha ay inililibing sa unan, habang naririnig niya ang tahimik na pag-iyak ng kanyang ina sa kabilang silid, na tila ba ang kaluluwa nito ay naghahanap ng pamilyar na mundo na hindi na nito matagpuan. Ngunit sa kabila ng sakit, natuto si Gabe na yakapin ang bawat sandali. Dinadala niya si Nanay Rosa sa paglalakad sa mga bukirin. Itinuturo ang mga pamilyar na punong mangga, ang mga ilog, ang mga bahay ng kanilang mga kapitbahay. Kahit hindi na niya lubos na maintindihan, ang presensya ni Gabe ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Binabasahan niya ito ng mga kwento mula sa kanyang kabataan, inaawit ang mga lumang kundiman at lullabies na kinakanta nito sa kanya noong bata pa siya. Bahay kubo, kahit munti, kinanta niya. Ang kanyang tinig ay malambing habang hinahaplos ang buhok ng kanyang ina. Minsan,
Ngingiti si Nanay Rosa, isang malalim na ngiti na nagpapakita na ang musika ay umabot sa pinakaloob ng kanyang kaluluwa, kahit na ang mga salita ay tila nawala na. Upang mapanatili ang pagkatao ni Nanay Rosa, nagsimula si Gabe na itala ang lahat ng kanyang mga kwento, ang mga resipe ng kanyang ina, ang mga kwento ng kanyang lolo at lola, ang kanyang mga payo sa buhay, ang mga alaalang hindi pa nawawala sa kanyang isipan. Lahat ay kanyang isinulat sa isang maliit na kwaderno. Ito ang kanyang paraan upang ipreserba ang pagkakakilanlan ng kanyang ina, upang hindi tuluyang mawala ang Nanay Rosa na kanyang minamahal. Bawat linya, bawat salita ay isang piraso ng kanyang ina na pilit niyang hinahabol bago pa ito tuluyang mawala sa dilim ng paglimot. Sa pagkawala ng lahat ng material na yaman, natuklasan ni Gabriel ang isang mas malalim na kahulugan ng buhay. Ang tunay na kaligayahan, natuklasan niya, ay hindi matatagpuan sa milyon-milyong halaga ng kontrata o sa kinang ng mga ilaw ng syudad. Ito ay matatagpuan sa ngiti ng isang matandang magsasaka, sa pag-asa sa mata ng isang batang nag-aaral magbasa, sa tahimik na kapayapaan ng kanyang ina sa kanyang mga bisig. Ang pagmamahal, ang pag-aalay, ang pagbibigay ng sarili para sa iba. Ito ang mga halagang matagal na niyang kinalimutan, ngunit ngayon ay kanyang muling natuklasan. Ang kanyang buhay ay hindi na nakasentro sa pagpapakayaman, kundi sa pagpapakatao. Siya ay nawalan ng lahat ng material, ngunit natagpuan niya ang kanyang kaluluwa. Ang Kwi-alay ni Rosa ay hindi lamang isang pundasyon. Ito ay testamento sa pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina at sa paghahanap ng tunay na kahulugan sa gitna ng pagsubok at pagkawala. Ang alingawngaw ng sampal sa araw ng kasal ay nagpatuloy na umalingawngaw sa mga tainga ni Isabela. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito isang tunog, kundi isang hagupit ng katotohanan. Ang kinang ng kanyang mundo, na dati maningning at walang bahid, ay biglang kumupas, napalitan ng isang mapait na anino. Ang insidente sa kasal, na nag-viral sa bilis ng kidlat, ay hindi lamang nagwasak sa kanyang relasyon kay Gabe, kundi nagwasak din sa kanyang reputasyon, ang pundasyon ng kanyang pagkatao sa mata ng lipunan. Bumagsak si Isabela mula sa kanyang pedestal ng napakabilis. Ang mga headlines sa mga tabloid at online news sites ay puno ng kanyang pangalan, ngunit hindi na bilang ang it girl ng Maynila, kundi bilang ang bridezilla na nagpahiya sa kanyang biyenan. Ang mga meme at komento sa social media ay umapaw sa pagkamuhi at pagpuna. Ang mga dating kaibigan mula sa alta sosyedad na dati nagkukumahog upang makasama siya sa mga party ay biglang lumayo. Ang kanilang mga tawag ay hindi na sinasagot. Ang kanilang mga imbitasyon ay biglang nawala. Ang bawat sulyap, bawat bulong ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan, ang pag-iisa, at ang kalungkutan na dati hindi niya inakala na mararanasan niya. Ang penthouse sa Makati, na dati puno ng buhay at tawanan, ay ngayon naging isang kulungan. Ang mga salamin ay sumasalamin sa kanyang nag-iisang, nagdadalamhating mukha. Sa kabilang banda, si Doña Patricia, ang ina ni Isabela, ay abalang-abala sa pagliligtas sa De La Vega Holdings na unti-unting lumubog sa gitna ng iskandalo. Ang presyo ng stock ay bumaba ng husto at ang mga proyekto ay naantala. Ang pangalan ng De La Vega, na dati kasing kahulugan ng karangyaan at tagumpay, ay ngayoy binatikos bilang simbolo ng pagmamataas at kawalang pakialam. Ang relasyon ni na Isabela at Doña Patricia ay lumamig, na puno ng mga sisihan at mga salitang may pait. Dahil sa kapabayaan mo, Isabela, dahil sa iyong kawalang hiyaan, nawawala ang lahat ng pinaghirapan ko sa buhay. Sigaw ni Doña Patricia sa isang gabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagkabigo. Si Isabela, na dati matigas at mapagmataas, ay ngayoy tahimik.
Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit walang makarinig, walang makakita, dahil walang nagmamalasakit. Bilang bahagi ng pagtatangkang iligtas ang natitirang reputasyon ng pamilya at ng kumpanya, at sa huling pag-asa na mabago ang kanyang pag-uugali. Pinilit si Isabela ni Doña Patricia na sumailalim sa community service, isang parusa na mas mabigat pa sa anumang multa para kay Isabela. Ang ideya ng pagtulong sa mga mahihirap, sa mga taong kanyang pinandidirihan, ay isang bangungot para sa kanya. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang kanyang unang assignment ay sa isang soup kitchen sa Tondo, isang lugar na kasing layo ng langit at lupa mula sa kanyang dating mundo ng Makati. Ang amoy ng basura, ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye, ang init, ang dumi. Lahat ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkadiri at pagkamuhi. Naka-designer jeans siya at branded sneakers na tila isang dayuhan sa sariling bansa. Ang kanyang trabaho ay magbigay ng pagkain sa mga taong pumipila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pagod. Sa simula, ginawa niya ang kanyang trabaho nang may kawalang pakialam. Itinapon niya ang pagkain sa plato na tila nagpapakain ng mga aso. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Ngunit isang araw, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay payat at kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat, Hija," bulong ng matanda, habang dahan-dahang kinukuha ang plato. "Pagpalain ka ng Diyos." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi ito pagkadiri. Ito ay isang bagay na mas malalim. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat taong kanyang nakakasalamuha, unti-unting nabuksan ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga ina na pilit na pinapakain ang kanilang mga anak, ang mga matatanda na nag-iisa, ang mga batang walang sapatos, ngunit puno ng ngiti. Narinig niya ang mga kwento ng paghihirap, ng pagkawala, ngunit kasabay nito ay ang mga kwento ng pag-asa, ng pagtitiis, ng pagmamahal. Nakita niya ang dignidad sa kanilang mga mata, ang tapang sa kanilang mga nangiti, sa kabila ng kanilang kalagayan. Ang mga taong dati tinitingnan niya ng may paghamak ay ngayon nagbigay sa kanya ng aral na hindi niya kailanman natutunan sa kanyang marangyang buhay. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga plato, isang bata ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kuryosidad. "Ate, bakit ka malungkot?" tanong ng bata. Nagulat si Isabela. Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanya ng ganoon. "Hindi ako malungkot," pilit niyang sabi, ngunit ang bata ay ngumiti. "Pero ang mata mo po, parang umiiyak." Sa mga salita ng bata, biglang sumabog ang damdamin na matagal na niyang pinigilan. Ang luha ay dahan-dahang umagos sa kanyang pisngi. Ang bata ay dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Isang maliit, marumi, ngunit mainit na kamay. "Huwag na po kayong umiyak, ate. Gusto ko po kayo," sabi ng bata. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang isang napakalaking pagbabago sa kanyang puso. Ang pagkadiri, ang galit, ang pagkamuhi, lahat ay naglaho, napalitan ng isang malalim na paghihinayang at pagsisisi. Na-realize niya ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang lahat ng kalupitan na kanyang ginawa kay Nanay Rosa. Ang kanyang dating buhay ay puno ng kasinungalingan, ng kawalang saysay, ng pagmamataas. Ang kanyang pagkatao ay binuo sa materyal na bagay, sa panlabas na anyo, sa mga paghuhusga. Ngayon, nakita niya ang tunay na halaga ng pagmamahal, ng kababaang loob, ng pagkatao. Ilang linggo matapos ang insidente sa Tondo, habang nagpapahinga siya sa isang maliit na coffee shop, pagkatapos ng kanyang community service, may narinig siyang pag-uusap.
Dalawang matandang babae ang nagkwentuhan tungkol sa isang Nanay Rosa at isang Gabriel na nagtatag ng isang pundasyon sa Nueva Ecija. Ang galing ni Gabriel, di ba? Sabi ng isa. Dahil sa Nanay Rosa, marami siyang natutulungan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Isabela. Napahinto siya. Nanay Rosa? Gabriel? Sa loob ng ilang araw, lihim niyang sinimulan ang kanyang sariling pananaliksik. Gumamit siya ng mga lumang cellphone at computers sa public library upang hindi siya makilala. Nagbasa siya ng mga lumang news articles. Naghanap ng mga video sa YouTube. Nakita niya ang mga video ng Kway Alay ni Rosa, ang mga larawan ni Gabe na kasama ang mga magsasaka. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng sinseridad. Nakita niya ang mga larawan ni Nanay Rosa na ngayoy mukhang mas payapa sa kabila ng kanyang karamdaman. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding paghihinayang. Si Gabe, ang lalaking kanyang sinaktan, ang lalaking kanyang itinaboy, ay ngayoy nagiging isang bayani, isang simbolo ng pag-asa. Samantalang siya, na mayroon ng lahat, ay nawala ng lahat. Ang kaibahan sa kanilang dalawa ay napakalaking sampal sa kanyang sariling pagkatao. Ang kanyang puso ay napuno ng pait. Ngunit hindi para kay Gabe, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagnanais na matubos ang kanyang mga kasalanan ay naging mas matindi kaysa kailanman. Nagsimula si Isabela ng isang lihim na misyon. Dahil sa kanyang pinansyal na pagbagsak, wala na siyang maraming pera. Ngunit mayroon pa rin siyang natitirang mga ari-arian at ilang porsyento ng kanyang dating kita na hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit sa halip na gastusin ito sa kanyang sarili o sa pagtatangkang ibalik ang kanyang dating buhay, inilaan niya ito sa Kway-alay ni Rosa. Gumamit siya ng isang dating kasamahan sa trabaho ng kanyang ama, isang matandang accountant na pinagkakatiwalaan niya upang maging tulay. Gusto kong magpadala ng donasyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit kailangan itong maging anonymous. Walang sino man ang dapat makaalam na ako ang nagbigay. Ang accountant, na nagtataka sa biglaang pagbabago sa puso ni Isabela, ay sumang-ayon. Sa mga sumunod na buwan, ang isang malaking bahagi ng kanyang natitirang kita ay lihim na dumadaloy sa Kway-alay ni Rosa. Bawat sentimo na kanyang ibinibigay ay tila nagpapagaan sa bigat ng kanyang konsensya. Nagsimula siyang magbenta ng kanyang mga designer bags, kanyang mga alahas, kanyang mga mamahaling damit, lahat ng simbolo ng kanyang dating kayabangan. Ang bawat benta ay nagdadala sa kanya ng pera na agad niyang ipinapadala sa pundasyon. Hindi lamang pera ang kanyang ibinigay. Gamit ang kanyang nalalabing impluwensya at ang ilang koneksyon na hindi pa tuluyang tinalikuran siya, sinubukan niyang kumbinsihin ang ilang dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ng kanyang pamilya na magbigay ng suporta sa pundasyon ni Gabe. Kailangan niya ng matinding pakiusap, ng matinding paliwanag, at ng matinding pasensya. Mayroong isang pundasyon sa Nueva Ecija, sasabihin niya, ginawa ng isang tapat na tao para sa kanyang ina. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino, pero malaking tulong ito sa mga mahihirap. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad na nagulat sa kanyang mga kausap. Marami ang nagduda, ngunit ang ilan, marahil dahil sa pakiramdam ng obligasyon sa De La Vega Holdings o marahil dahil sa pagtataka sa biglaang pagbabago ni Isabela, ay pumayag na magbigay ng donasyon sa kondisyon na manatiling anonymous din sila. Ang kanyang mga donasyon ay isang pagtatangkang matubos ang kanyang pagkakamali upang makahanap ng kapayapaan sa kanyang sarili. Ang bawat anonymous na donasyon ay isang lihim na pag-amin ng kanyang pagsisisi, isang lihim na paghingi ng tawad sa Nanay Rosa na kanyang sinaktan. Sa bawat gabi, bago siya matulog, nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam na mayroon siyang ginagawang tama kahit na walang sino man ang nakakaalam. Sa kabilang banda, ang Kway-alay ni Rosa
ay nakakaranas ng di inaasahang paglago. Ang mga donasyon na dumarating mula sa iba't ibang anonymous na source ay nagbigay kay Gabe ng kakayahang palawakin ang mga programa. Ang maliit na sistema ng irigasyon ay naging isang mas malawak na network na umabot sa maraming bukid. Nagkaroon sila ng sapat na pondo upang makabili ng mas maraming dekalidad na buto at upang magbigay ng mas maraming training sa mga magsasaka tungkol sa mga modernong paraan ng pagsasaka. "Gabe, saan galing ang lahat ng perang ito?" tanong ni Miguel sa isang araw habang pinagmamasdan ang mga bagong kagamitan na nabili ng pundasyon. "Parang may anghel na nagbababa ng pera sa atin." Nagulat si Gabe. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang magiging suporta sa kanila. "Hindi ko rin alam, Miguel," sagot niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Siguro, sadyang mabait lang talaga ang Diyos at may mga taong may ginintuang puso, kahit anonymous. Ang maliit na silid-aralan sa bahay ni Gabe ay naging isang maliit na community center. Nagtayo sila ng isang simpleng istruktura sa gitna ng maligaya, nagawa sa kahoy at kawayan, na nagsilbing lugar para sa mga klase, para sa mga pagpupulong ng mga magsasaka, at para sa mga aktibidad ng mga matatanda. Nagkaroon din sila ng isang maliit na clinical area kung saan isang nurse na volunteer ang nagbibigay ng basic check-up sa mga residente. Ang pangalan ni Nanay Rosa, na dati binatikos sa Maynila, ay ngayon naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa maligaya. Ang Kwi-alay ni Rosa ay hindi lamang isang pundasyon. Ito ay naging testamento sa diwa ng bayanihan, sa pagmamahal sa kapwa, at sa walang sawang pag-aalay. Ang bawat proyektong isinasagawa, bawat buhay na nababago, ay sumasalamin sa pangalan ni Nanay Rosa. Ang kanyang kwento, ang kanyang paghihirap, at ang pagmamahal ng kanyang anak ay naging inspirasyon sa marami. Ang bawat Pilipino na nakakarinig ng kwento ay nakaramdam ng pagmamalaki at pag-asa. Para kay Gabe, ang paglago ng pundasyon ay nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Nakita niya ang mga ngiti sa mga mukha ng mga taong kanyang tinutulungan. Naramdaman niya ang init ng komunidad. Ang kanyang buhay, na dati puno ng paghahangad sa materyal, ay ngayon puno ng kahulugan at layunin. Hindi niya alam kung sino ang mga anonymous na nagbibigay ng tulong, ngunit ipinagpapasalamat niya sa kanila araw-araw. Hindi niya alam na ang bawat patak ng pag-asa na kanyang tinatanggap ay nanggagaling sa puso ng taong pinakapinagmulan ng kanyang sakit, isang taong lihim na nagtatangkang tubusin ang kanyang mga kasalanan sa ilalim ng takip ng kadiliman. Sa bawat patak ng kanyang luha, sa bawat benta ng kanyang ari-arian, unti-unting binubuo ni Isabela ang kanyang sariling pagkatao. Sa pag-asang isang araw, makahanap din siya ng kapatawaran. Ang hapit ng sampal sa araw ng kasal ay matagal nang kumupas. Nag-iwan ng peklat hindi lamang sa pisngi ni Nanay Rosa, kundi maging sa kaluluwa ng lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa bukirin ng maligaya, isang bagong uri ng tunog ang narinig. Ang tunog ng mga pala na bumubungkal sa lupa. Ang hiyawan ng mga bata sa kanilang mga klase. Ang boses ng pag-asa. Lumipas ang isang taon at ang Kwi-alay ni Rosa, na dating isang maliit na pangarap, ay ngayon naging isang haligi ng pag-asa para sa buong barangay Maligaya at sa mga karatigbayan. Ang maliit na sistema ng irigasyon ay lumaki. Naging isang komplikadong network ng mga kanal na naghatid ng buhay sa mga bukid na dati uhaw. Ang mga klase sa pagbasa at pagsulat ay umabot na sa daan-daang matatanda na ngayon nakapagbabasa na ng kanilang sariling mga Biblia at sulat mula sa mga anak. Ang pangalan ni Nanay Rosa, na minsay biktima ng pang-aapi, ay ngayon binabanggit ng may paggalang at pagmamahal upang ipagdiwang ang kanilang isang taong anibersaryo at pasalamatan ang lahat ng naging bahagi ng kanilang paglalakbay
Nagpasya ang alay ni Rosa na magdaos ng isang simpleng pagtitipon. Hindi ito engrandeng salusalo tulad ng mga kasalan sa Maynila. Ngunit ito ay puno ng init, pagmamahalan, at tunay na kagalakan. Isang malaking tolda ang itinayo sa gitna ng bukirin, sa tabi ng punong mangga na saksi sa simula ng lahat. Ang mga ilaw na gawa sa parol at lampara ay nagbigay ng malambot na liwanag, at ang amoy ng inihaw na baboy, sariwang gulay, at kanin ay pumuno sa hangin. Inanyayahan ang lahat ng mga magsasaka, mga matatanda, mga voluntaryo, at maging ang mga anonymous na nagbigay ng suporta sa pundasyon. Sa syudad, sa kanyang sariling apartment na mas maliit kaysa sa dating kanyang penthouse, nakatanggap si Isabela ng isang liham na may logo ng Kway Alay ni Rosa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ito ay isang paanyaya sa pagdiriwang ng isang taong anibersaryo bilang isang anonymous benefactor. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ilang buwan na ang nakalipas simula nang simulan niya ang kanyang lihim na pagsuporta. Bawat benta ng kanyang mga dating ari-arian, bawat pakiusap sa mga dating koneksyon ay isang hakbang sa kanyang paglalakbay patungo sa pagtubos. Nakita niya ang pagbabago sa maligaya sa pamamagitan ng mga report na ipinapadala sa kanya ng kanyang accountant. Nakita niya ang ngiti ng mga tao, ang pag-asa sa kanilang mga mata. At sa bawat report, lumalalim ang kanyang pagsisisi at lumalakas ang kanyang pagnanais na makita ito ng personal. Ang paanyayang ito ay tila isang senyales, isang pagkakataon na harapin ang nakaraan, na makita ang bunga ng kanyang pagbabago. Kahit pa nga sa malayo, nag-alinlangan siya. Ang takot na makita si Gabe, ang takot na muling harapin ang mga alaala, ang takot na mahusgahan, lahat ay bumalot sa kanya. Ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais na makita ang Nanay Rosa na kanyang sinaktan, ang komunidad na kanyang pinandidirihan. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang nagawa ng kanyang mga alay at kung gaano kalalim ang pagbabagong nangyari. Sa huli, nagpasya si Isabela na dumalo. Hindi na siya ang Isabela na lumabas sa mga pahina ng society magazines. Ang kanyang pananamit ay simple lamang. Isang puting blusa at maong na pantalon. Wala nang mamahaling alahas. Wala nang matinding makeup. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. At ang kanyang mukha ay payat, ngunit may bahid ng tunay na katahimikan na matagal nang nawala sa kanya. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang malalim na kalungkutan, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan na bunga ng kanyang pagbabago. Nagmaneho siya papunta sa Nueva Ecija. Nang mag-isa, ang bawat kilometro ay tila isang hakbang sa kanyang sariling pagtubos. Ang tunog ng kanyang kotse na naglalakbay sa probinsya ay tila naghuhugas sa kanyang kaluluwa. Inihahanda siya para sa isang pagharap na magbabago sa lahat. Pagdating niya sa Maligaya, gabi na. Ang tolda ay puno ng mga tao. Ang mga tawanan at kwentuhan ay pumuno sa hangin. Maraming tao, ngunit walang sumalubong sa kanya. Mas pinili niya ang manatiling anonymous, maging isa lamang sa maraming bisita. Ang Maligaya ay isang lugar na dati binatikos niya, ngunit ngayon, sa kanyang paningin, ito ay puno ng kagandahan at pagmamahalan. Ang amoy ng sariwang hangin, ang tunog ng mga kuliglig, ang mga boses ng mga tao na nagkukwentuhan sa kanilang sariling diyalekto. Lahat ay nagdala sa kanya ng isang kakaibang ginhawa. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba sa paghahanap niya kay Gabe. Sa entablado, nakatayo si Gabriel Alcantara. Hindi na siya ang matikas na CEO na nakasuot ng barong Tagalog sa mga business meeting. Ang kanyang pananamit ay simple lamang, isang puting polo shirt at pantalon. Ang kanyang mga kamay ay kayumanggi mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may kakaibang kapayapaan at lakas.
Ang dating matinding ambisyon ay napalitan ng isang malalim na pagmamahal sa komunidad. Ang kanyang boses, na dating ginagamit sa paggawa ng mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay ngayoy ginagamit sa pagpapasalamat, sa pagbibigay inspirasyon, sa pagkukwento tungkol sa mga tagumpay ng Kway Alay ni Rosa. Sa bawat salita, nararamdaman ang kanyang sinseridad, ang kanyang tunay na pagmamahal sa kanyang ginagawa. Siya ay hindi na si Gabe na kanyang minahal o akala niya minahal. Siya ay isang bagong tao, isang mas mahusay na tao. Habang naglalakad si Gabe sa gitna ng karamihan, nakikipagkamay sa mga bisita, nakikipagkwentuhan, napansin niya ang isang babae na nakatayo sa isang sulok, malayo sa mga ilaw. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng anino, ngunit may isang bagay sa kanyang postura, sa kanyang katawan, ang nagdulot ng isang biglaang kaba sa dibdib ni Gabe. Tumigil siya. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang lahat ng ingay ay tila nawala. Napalitan ng isang matinding katahimikan sa kanyang isipan. Dahan-dahan, lumapit siya sa babae. Habang papalapit siya, unti-unting lumitaw sa liwanag ang kanyang mukha. At doon, sa gitna ng karamihan, sa isang sulok ng tolda, muling nagtama ang kanilang mga mata. Si Isabela. Nakatayo siya doon, hindi na ang Isabela na may mga mamahaling damit at matinding makeup. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, ang kanyang pananamit ay walang kaabog-abog. Ang dating apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na paghihinayang. Nagulat si Gabe. Isang alon ng mga alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang araw ng kasal, ang sampal, ang mga matatalim na salita, ang sakit. Ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang damdamin. Hindi na ito galit. Hindi na ito puot. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pagtataka sa pagbabago na nakikita niya. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Isabela, na tila hinahanap ang isang bahagi ng kanyang nakaraan, ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Isabela, bulong ni Gabe. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng pagkabigla. Ang pangalan niya ay parang musika sa tainga ni Isabela. Isang musika na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanubig at dahan-dahan, isang luha ang umagos sa kanyang pisngi. Gabe, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Puno ng damdamin. Ako yan. Para kay Gabe, ang sandaling iyon ay parang isang pelikula na muling naglalaro sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagkabigo. Lahat ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng pag-unawa, pagtanggap. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Isabela. Nakita niya ang tunay na pagsisisi. Dahan-dahan, iginiya ni Gabe si Isabela sa isang sulok, malayo sa mga ilaw at mga tawanan ng mga bisita. Kailangan nila ng pribadong espasyo. Kailangan nila ng katahimikan upang magsalita, upang harapin ang nakaraan. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Gabe. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtataka. Tumingala si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gabe, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa loob ng isang taon, ang bawat araw ay puno ng pagsisisi. Ang sampal na yon. Ito ang nagpabagsak sa akin. At ito rin ang nagmulat sa akin. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang pagbagsak, ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan, ang paghamak ng lipunan, ang sapilitang community service sa Tondo, ang mga mukha ng mga taong kanyang pinandidirihan na ngayon nagbigay sa kanya ng aral na hindi niya kailanman natutunan sa kanyang marangyang buhay.
ang pagbabago sa kanyang puso, ang unti-unting pagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanan ng buhay, ang kanyang paghahanap sa kway alay ni Rosa, ang pagsubaybay niya sa bawat balita tungkol sa pundasyon at ang mga donasyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos bulong. Ang mga anonymous na donasyon, ako ang nagbigay niyon. Gabe! Nagulat si Gabe. Ang mga matagal nang tanong sa kanyang isipan ay biglang nasagot. Ang malaking paglago ng pundasyon, ang di inaasahang pondo, lahat ay galing kay Isabela. Isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa kanya. Ang taong kanyang pinakanakaramdam ng galit, ang taong kanyang pinakaayaw, ang taong nagdulot ng labis na sakit sa kanyang ina, ay siya rin ang lihim na nagbibigay ng tulong sa kanya. Bakit? Tanong ni Gabe. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Kailangan kong gawin niyon, Gabe. Sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Kailangan kong tubusin ang aking mga kasalanan. Ang bawat sentimo na ibinibigay ko ay isang paghingi ng tawad sa nanay mo, sa iyo, sa aking sarili. Ikinuwento niya ang kanyang pagbebenta ng kanyang mga ari-arian, ang paghahanap ng mga paraan upang makatulong ng hindi nalalaman ng sinuman, ang kanyang bawat hakbang sa pagbabago. Tiningnan ni Gabe si Isabela ng matagal. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang dating galit, ang dating puot, lahat ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malalim na pagkalito, ng isang paghanga sa pagbabago na nakikita niya. Ang sakit na naramdaman niya dati ay pinalitan ng isang matinding paghihinayang. Paghihinayang na hindi niya nakita ang pagbabago na ito noon. Paghihinayang sa lahat ng sakit na dinanas nila. Ngunit kasama ng paghihinayang ay ang isang malalim na pagtanggap. Hindi ko akalain na kaya mong magbago ng ganyan, Isabela. Sabi ni Gabe, ang kanyang tinig ay malambing. Hindi ko akalain na may ganoon kang kabutihan sa loob. Ngumiti si Isabela, isang malungkot na ngiti. Ang pagmamataas ko ang bumulag sa akin, Gabe. Ang kayamanan ang nagpatigas sa puso ko. Pero ang nanay mo, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagmamahal, ito ang nagmulat sa akin. Ito ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi nagtagal. Natagpuan nila ang isang kakaibang kapayapaan sa pagitan nila. Hindi na ito ang pag-ibig na nagawa nilang sirain. Hindi na ito ang relasyon na puno ng ambisyon at pagkukunwari. Ito ay isang bagong uri ng koneksyon. Isang koneksyon na binuo sa pagtubos, sa pag-unawa, at sa pagpapatawad. Hindi na bumalik ang kanilang romantikong pag-ibig at pareho silang nakauunawa na iyon ang tamang desisyon. Mayroon silang iba't ibang landas na tinahak at ang kanilang mga buhay ay hindi na magtatagpo sa parehong paraan. Ngunit nakahanap sila ng kapayapaan, ng paggalang sa isa't isa. Gabe, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay naging matatag. Gusto kong tulungan ang kwialay ni Rosa ng formal, ng hindi na anonymous. Gusto kong gamitin ang aking pangalan, ang aking impluensya, upang makatulong sa mga taong ito. Tumingin si Gabe kay Isabela. Nakita niya ang tunay na sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang puso. Ang kway alay ni Rosa ay nangangailangan ng suporta. At si Isabela, sa kanyang pagbabago, ay karapat-dapat ng pangalawang pagkakataon. Tinanggap ko, Isabela. Sabi ni Gabe, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Naniniwala ako na ang lahat ay may karapatan na magbago, na tubusin ang kanilang mga pagkakamali. Salamat, Isabela. Salamat sa lahat ng ginawa mo. At sa lahat ng gagawin mo pa. Nagpakawala si Isabela ng isang malalim na hininga. Isang hininga na nagdala sa kanya ng kaluwagan. Ang bigat ng kanyang konsensya ay tila nabawasan. Sa wakas, nakahanap siya ng kapatawaran, hindi lamang mula kay Gabe, kundi maging sa kanyang sarili. Ang pagpupulong na ito ay isang pagtatapos sa isang kabanata ng kanilang buhay at isang simula sa isang bagong kabanata na puno ng pagtubos at pag-asa. Sa gitna ng pagdiriwang,
Habang nag-uusap pa rin sina Gabe at Isabela, napansin ni Gabe na tahimik si Nanay Rosa sa isang sulok, nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Hindi siya nakikipagkwentuhan, hindi siya kumakain. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at tila ba naghahanap siya ng isang bagay na hindi niya matagpuan. Ang kanyang kondisyon ay lumala ng husto sa nakaraang buwan at ang mga araw na ito ay mas madalas na puno ng pagkalito at paglimot. Nilapitan ni Gabe ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. "Nanay," bulong niya habang hinahawakan ang kanyang kamay. "Kumusta po kayo?" Tumingin si Nanay Rosa kay Gabe. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti na iyon ay hindi nakarating sa kanyang mga mata. "Sino ka, iho?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng pagtataka. "Parang pamilyar ka, pero hindi ko maalala ang pangalan mo." Biglang bumagsak ang puso ni Gabe. Ang sakit ay parang matalas na patalim na sumaksak sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kagalakan na naramdaman niya mula sa pagbabago ni Isabela, mula sa tagumpay ng pundasyon, lahat ay tila nawala. Ang kanyang ina, ang taong kanyang pinaglaanan ng lahat, ay hindi na siya nakikilala. "Ako po ito, Nanay," sabi ni Gabe. Ang kanyang boses ay basag, puno ng luha. "Ako po si Gabriel, ang anak niyo." Ngumiti si Nanay Rosa. "Ah, si Gabriel," sabi niya, tila ba naalala. "Ang anak ko, napakabait na bata." Ngunit pagkatapos, muli siyang lumingon sa malayo, tila ba naghahanap ng iba. Nasaan na ba si Leo? Matagal na siyang hindi umuwi. Si Leo, ang kanyang yumaong asawa. Hinawakan ni Gabe ang kamay ng kanyang ina ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang sandaling ito ay isang matinding paalala sa kanya ng katotohanan na hindi niya maaaring takasan. Ang kanyang ina ay unti-unting lumalayo sa kanya. Ang kanyang mga alaala ay naglalaho. Ang pagpapatawad at kapayapaan na natagpuan niya kay Isabela ay mahalaga. Ngunit hindi nito mapipigilan ang pagkawala ng kanyang ina. Ang sakit ay totoo. Ang pagkawala ay totoo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Gabe ang isang matinding pangungulila. Isang pangungulila para sa ina na dating nakikilala siya, para sa ina na dating nakakausap niya. Ang tagumpay ng pundasyon, ang pagtubos ni Isabela, lahat ay tila malayo, napalitan ng isang malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagkawala na hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan o pagbabago. Nakita ni Gabe ang paghihirap ni Nanay Rosa at sa mga sandaling iyon, ang kanyang pangako sa kanyang ina ay mas lumakas pa. Siya ay naroroon para sa Nanay Rosa hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling alaala. Ang pagdiriwang ng isang taong anibersaryo ng kway-alay ni Rosa ay matagumpay na natapos. Ang huling mga bisita ay umalis na, ang mga parol ay dahan-dahang pinatay, at ang katahimikan ng gabi ay muling bumalot sa Barangay Maligaya. Ngunit sa puso ni Gabriel, ang pagtatapos ng gabi ay nag-iwan ng isang malalim na kirot. Ang sandaling iyon sa isang sulok ng tolda, nang muling hindi siya nakilala ng kanyang Nanay Rosa, ay nagpatunay sa kanyang pinangangambahan. Ang kanyang ina, ang kanyang pundasyon, ay unti-unting lumalayo sa kanya. Ang kanyang mga alaala ay nagiging malabong ulap na hindi na niya mahawakan. Ang pagbabago ni Isabela, ang kapatawaran, ang tagumpay ng pundasyon, lahat ay tila nawala ng ningning sa harap ng malupit na katotohanan ng karamdaman ng kanyang ina. Kinabukasan, isang umaga na dapat sana ay puno ng kapayapaan at bagong pag-asa, ay nagsimula ng may di inaasahang pagkabigla. Ang sariwang simoy ng hangin ay pumasok sa bintana, dala ang amoy ng hamog at basa ng lupa. Ang huni ng mga ibon ay nagsimula ng awitin ng kanilang pang-umagang kanta. Ngunit sa loob ng bahay kubo, isang matinding katahimikan ang bumalot. Isang katahimikan na mas malalim kaysa sa karaniwan.
Nagising si Gabe ng maaga, tulad ng dati. Ang kanyang unang gawi ay silipin si Nanay Rosa sa kanyang silid. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang higaan ay walang laman. Ang lumang kumot ay nakatiklop pa rin ng maayos. Tila ba hindi ito hinawakan? Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Nanay, bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Lumibot ang kanyang paningin sa maliit na silid. Wala. Hindi karaniwan. Kahit na madalas na itong nagkaligaw-ligaw, hindi kailanman ito umalis ng ganito nang walang paalam. Isang matinding kaba ang kumalat sa kanyang dibdib, parang isang malamig na alon. Ang mga paa niya ay biglang bumilis. Lumingon siya sa buong bahay, sa kusina, sa sala, sa likod bahay, wala. Ang bawat sulok ay tila mas malaki, mas walang laman. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis sa bawat segundong lumilipas. Ang sakit, ang takot na matagal na niyang kinakatakutan ay ngayon nagiging katotohanan. Ang demensya ni Nanay Rosa ay nasa huling yugto na. Ang mga insidente ng pagkalimot ay naging malalaking pagkalito. Ang mga sandali ng pagkaligaw ay naging mas madalas at mapanganib. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid. Ang sikat ng araw ay nagsisimula pa lamang sumilay. Nagbibigay ng gintong kulay sa mga talahib at mga dahon ng palay. Ngunit sa mga mata ni Gabe, ang ganda ng umaga ay naging isang malaking banta. Nanay Rosa, Nanay! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tumagos sa tahimik na umaga na tila isang putok ng baril. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling hininga at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa bahay ni Miguel. Ibinahagi niya ang kanyang pangamba. Agad na naintindihan ni Miguel ang bigat ng sitwasyon. "Huwag kang mag-alala, Gabe," sabi ni Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Mahahanap natin siya. Tiyak na malapit lang siya." Ngunit sa mga mata ni Miguel, nakita ni Gabe ang kaparehong takot na nararamdaman niya. Mabilis silang kumilos. Ang balita ay kumalat sa buong barangay Maligaya na parang apoy sa tuyong dayami. Ang mga kapitbahay, na ngayoy bahagi na ng pamilya ng Kuya-alay ni Rosa, ay agad na lumabas ng kanilang mga bahay. Ang mga magsasaka, na dati naghahanda para sa kanilang pang-umagang gawain, ay agad na sumama sa paghahanap. Ang mga matatanda, na dati itinulungan ng pundasyon, ay lumabas din, kahit hirap na silang maglakad upang tumulong sa paghahanap. "Nanay Rosa, Rosa!" Sigaw ng mga tao. Ang kanilang mga tinig ay nag-echo sa buong bukirin. Bawat isa ay may hawak na ilaw o flashlight habang sinisiyasat ang bawat sulok ng barangay. Hinati-hati nila ang kanilang sarili sa mga grupo. Bawat isa ay may nakatalagang lugar. Si Gabe at Miguel ang nanguna sa paghahanap sa palayan, ang lugar na pinakamalamang na pupuntahan ni Nanay Rosa. Sa bawat hakbang, sa bawat minutong lumilipas, lumalaki ang pangamba sa puso ni Gabe. Naalala niya ang mga kwento ng iba pang matatanda sa barangay na nagkaligaw-ligaw dahil sa kanilang karamdaman. Ang ilan ay natagpuan pagkatapos ng ilang araw. Ang ilan ay hindi na kailanman nakita. Hindi niya kayang tanggapin ang ganoong kapalaran para sa kanyang ina. Siya ang taong nagbigay sa kanya ng lahat, ang taong kanyang ipinaglaban. Ang ideya na mawawala siya ng tuluyan ay isang bangungot na hindi niya kayang harapin. "Nanay, nasaan ka po?" Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanubog sa luha. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Bakit hindi siya nagbantay ng mas maigi? Bakit hindi niya nakita ang mga pahiwatig na mas malala na ang kanyang kondisyon? Ang bawat material na bagay na nawala sa kanya ay hindi kailanman naging kasing sakit ng posibilidad na tuluyang mawawala ang kanyang Nanay Rosa. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumalakas, nagpapainit sa balat ni Gabe. Ang pagod ay nagsisimulang kumain sa kanyang katawan, ngunit hindi niya pinapansin. Ang tanging iniisip niya
ay ang mukha ng kanyang ina, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga kulubot na kamay na kayumanggi mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa bawat bahagi ng bukid, sa bawat kalsada, sa bawat gubat-gubat. "Gabi, tingnan mo doon!" Sigaw ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Ipinagpatuloy ni Gabe ang paghahanap sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Ito ay ang lumang punong mangga, ang saksi sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga pangarap. Ito ay ang punong mangga na matagal nang nakatayo sa isang burol, malapit sa isang sapa, na tila isang lumang guwardiya na nagbabantay sa buong maligaya. Ang mga ugat nito ay malalaki at matatag. Ang mga sanga nito ay malawak, nagbibigay ng malalim na lilim. Sa ilalim ng punong mangga na ito, madalas silang umupo ni Nanay Rosa noong bata pa siya. Dito, kinukwentuhan siya ng kanyang ina, ng mga lumang alamat at kwentong bayan. Dito, inaawit sa kanya ng kanyang ina ang mga paborito niyang lullabies, ang mga awit na nagpapakalma sa kanyang puso. Ito ang lugar kung saan natutunan ni Gabe ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pag-aalay mula sa kanyang ina. Habang papalapit si Gabe sa punong mangga, isang imahe ang biglang lumitaw. Nakita niya ang isang figura na nakaupo sa ilalim ng punong mangga, nakasandal sa malaking ugat nito. Ang mga balikat nito ay payat. Ang kanyang buhok ay puti. Ang kanyang pananamit ay simple. Tumigil ang kanyang pagtakbo. Ang kanyang hininga ay biglang huminto. Ito si Nanay Rosa. Ang isang alon ng kaluwagan ay bumalot sa kanya, ngunit kasabay nito ay ang isang malalim na kalungkutan. Lumapit si Gabe ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila ba ayaw niyang guluhin ang kapayapaan na bumabalot sa kanyang ina. Nakaupo si Nanay Rosa doon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot tanaw, sa luntiang mga bukirin na kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay puno ng katahimikan, isang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Tila ba nasa ibang mundo siya, isang mundo na tanging siya lamang ang nakakakita. Ang mga labi niya ay bahagyang nakangiti. Tila ba meron siyang nakikita o naririnig na tanging siya lamang ang nakakaramdam. Walang bakas ng takot o pagkalito. Tanging isang dalisay na kapayapaan na tila ba nahanap niya ang kanyang sariling kanlungan sa ilalim ng lumang punong mangga. Ang kaligayahan na nakita ni Gabe sa mukha ng kanyang ina ay isang matinding sampal sa kanyang sarili. Ang kanyang Nanay Rosa, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay nakahanap ng kanyang kapayapaan, habang siya, si Gabe, ay patuloy na nagpupumilit na tanggapin ang katotohanan. "Nanay," bulong ni Gabe, ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pag-asa. Lumapit siya at umupo sa tabi ng kanyang ina. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Lumingon si Nanay Rosa, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila ba nagtataka kung sino ang stranghero na ito na umupo sa tabi niya. Ngumiti siya, isang dalisay na ngiti, at itinuro si Gabe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na matagal nang hindi nakikita ni Gabe. "Leo?" bulong niya. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng saya. "Leo, anak ko, nandito ka na pala. Namiss kita." Biglang bumagsak ang puso ni Gabe. Ang sakit ay parang matalas na patalim na sumaksak sa kanyang dibdib. Leo? Hindi siya. Ito ang kanyang ama, ang kanyang yumaong ama. Ang pagkalito ni Nanay Rosa ay umabot na sa puntong hindi na niya makilala ang sariling anak. Ang kanyang alaala ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa mga mata ni Nanay Rosa, nakita ni Gabe ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagkilala. Ang dalisay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, kahit sino pa man ang tingin niya rito. Ang luha ay dahan-dahang umagos sa pisngi ni Gabe. Ngunit hindi niya sinubukang iwasto ang kanyang ina. Anong silbi pa ng katotohanan kung ang katotohanan ay magdudulot lamang ng sakit?
Sa sandaling iyon, mas mahalaga ang kapayapaan ng kanyang ina kaysa sa kanyang sariling pagdadalamhati. Dahan-dahan, niyakap niya si Nanay Rosa ng mahigpit. Ang kanyang ulo ay inilapat sa balikat nito. Naramdaman niya ang init ng katawan ng kanyang ina, ang amoy ng kanyang balat, ang pamilyar na amoy ng kanyang bahay. Sa yakap na iyon, tila ba bumalik siya sa kanyang kabataan. Sa mga sandali na siya ay bata pa at walang muwang, at ang kanyang Nanay Rosa ay ang kanyang buong mundo. "Nanay," bulong niya, ang kanyang boses ay basag, "nandito po ako, kasama niyo po ako." At nagsimula siyang umawit. Ang lumang lulabay na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang awit na puno ng pagmamahal, ng pag-asa, ng kapayapaan. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng damdamin. Sa bawat salita, sa bawat nota, nararamdaman niya ang lalim ng kanilang koneksyon, isang koneksyon na hindi kayang burahin ng anumang sakit, ng anumang karamdaman. Naramdaman niya ang katawan ni Nanay Rosa na unti-unting humupa sa kanyang mga bisig. Ang kanyang paghinga ay naging regular. Ang mga labi niya ay bahagyang nakangiti. Tila ba naririnig niya ang awit. Nararamdaman niya ang pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, nagtatamasa sa kapayapaan. Tiningnan ni Gabe ang kanyang Nanay Rosa, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang ina, na dati isang malakas na babae, na nagtaguyod sa kanya, na nagbigay sa kanya ng lahat, ay ngayoy isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang isipan ay nawala, ang kanyang mga alaala ay naglaho. Ngunit sa mga mata ni Gabe, siya pa rin ang kanyang Nanay Rosa, ang pinakamamahal niyang ina. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lumang punong mangga, nakita ni Gabe ang lahat. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang ambisyosong CEO na nabulag sa kayamanan at kapangyarihan, hanggang sa isang simpleng anak na naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga pagsubok, ang mga pagkalugi, ang mga sakit, lahat ay naghatid sa kanya sa sandaling ito. Sa sandali na siya ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Nararamdaman ang init ng kanyang pagmamahal. Ang lahat ng material na yaman, ang lahat ng katayuan sa lipunan na minsan niyang pinangarap, ay hindi kailanman maihahambing sa sandaling ito. Ang pagmamahal ng kanyang ina, kahit na ang mga alaala nito ay naglaho na, ay ang pinakamatibay na pundasyon ng kanyang buhay. Ito ang pinagmulan ng kanyang lakas, ang dahilan ng kanyang pagpapatuloy, ang tunay na layunin ng kanyang pag-iral. Siya ay nawalan ng lahat ng material, ngunit natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang ginto o pilak. Nahanap niya ang alaala ng puso. Hindi ang alaala sa isipan, kundi ang alaala na nakatatak sa kanyang kaluluwa. Ito ang alaala ng pagmamahal na walang kondisyon, ng sakripisyo na walang katapusan, ng pag-asa na hindi kailanman nawawala. Ito ang kayamanan na hindi mabibili ng pera, isang yaman na mas dalisay kaysa sa anumang material na bagay. Ngumiti si Gabe, isang ngiti na puno ng kapaitan, ngunit puno rin ng pagtanggap at kapayapaan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang Nanay Rosa, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa luntiang mga bukirin ng maligaya. Ang lugar na ito, kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Ang lugar na ito, ang naging kanlungan ng kanyang puso. Sa gitna ng pagkalimot ng kanyang ina, sa gitna ng pagkawala ng kanyang mga alaala, ang pagmamahal ay nanatili. Ito ang patunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang sakit, mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Si Gabe, sa wakas, ay nakahanap ng kanyang tunay na kapayapaan, isang kapayapaan na matatagpuan lamang sa pagtanggap ng pagkawala at sa pagyakap sa walang hanggang pagmamahal. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos.
Ang kanilang paglalakbay ay patuloy pa rin. Ngunit sa ilalim ng lumang punong mangga, sa gitna ng luntiyang mga bukirin, si Gabe ay natagpuan ang kanyang sarili, ang kanyang layunin, at ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa kanyang ina.